Ano ang mga dapat mong gawin para hindi ma-scam sa pagbili ng lupa o isang property? Number one is dapat alamin mo muna kung ano nga ba talaga ang hinahanap mo. Ano ba yung requirements mo? Ano yung size ng lupa, yung location, yung budget, at kailan mo ito kailangan. Pangalawa, kung meron kang nakitang isang lupa na nagmamatch sa gusto mo, ay alamin mo muna kung sino nga ba talaga ang kausap mo. Siya ba ay isang ahente? Siya ba ay yung may-ari ng property? At siya ba talaga yung nagdi-decide dito sa property na gusto mong bilhin? Pangatlo is kung ahente or broker ang kausap mo na nagre-represent sa isang seller ng property, ay alamin kung meron nga ba talaga siyang authorization or yung tinatawag natin na authority to sell. Sa dokumento kasi na ito ay dito nakapaloob ang details ng property na ibinebenta. Andito yung location, yung size, at yung terms and conditions ng isang seller ng property. Malalaman mo din dito kung ano nga ba ang gustong sagutin ni seller sa properties pagdating sa mga expenses. Tingnan mo din kung yung ahente or broker na kausap mo ay isang legit na seller. Ibig sabihin, meron nga ba talaga silang accreditation or license from PRC. Sa Pilipinas kasi ay meron tayong batas na nagre-regulate sa mga seller. Ang batas na ito ay ginawa para protektahan ang mga buyer ng mga properties para maiwasan ang scam. Pang-apat ay humingi ka ng kopya ng title, tax map at tax deck at iba pang dokumento katulad ng government valid IDs na nagpapatunay ng ownership ng property. Ngayon, after mong makuha mga ito ay pumunta ka sa Registry of Deeds para makakuha ka ng e-copy of title. Kailangan mo ding humingi ng authorization from the seller para makakuha ka ng certified true copy of tax deck, tax map, at makakuha ka rin ng tax clearance para malaman mo kung bayad nga ba ang amilyar ng property na gusto mong bilhin. Panglima is kailangan mong mag-ocular inspection. I-check mo yung actual condition ng property, kung malapit ba ito sa creek, binabaha ba ito, meron ba itong right of way, or baka naman meron dito mga illegal settlers. Ngayon, kung hindi ka sigurado sa location, size, and boundaries ng property na gusto mo bilhin, ay kailangan mo mag-hire ng isang geodetic engineer para makasigurado. Tandaan po natin na sa pag-i-invest sa isang property ay hindi po tayo basta-basta dapat naniniwala sa isang seller o sa isang ahente. Kailangan po ng iba yung pag-iingat dahil pag nagkamali po tayo ay nasa huli ang pagsisisi. Meron po ba tayong natutunan sa video na ito? Follow Broker Nelson for more real estate tips.